ka-farmers. Oo, kapag ka-farmers talaga to. Kasi yung iba nito pang New Year na pre. Hindi naaabot sa ano to. Ay pa-deliver nyo ng Manila yan. Napakamahal na sa Maynila. Napakamahal na sa Maynila nito. Yan na po yung jumbo nila. Ay ayan, magandang buhay mga ka-farmer. December 23, ayan na, so, umpisa na po ng bakbakan at may mga umahabol-habol pa. Kanina si Brother Richard Olalia, may habol uli siya. Tapos mayroon tayo na pa-order na 20 kilos na naman kanina pagdating ko galing palengke. Okay na yung baboy natin. Problema, bukod sa napakalaking puhunan ay wala na rin tayong space, kaya kailangan ko rin pong mabawas. So ang mababawas natin dyan mga 60. Pero ang susunod natin na sa 31 ay nasa mga pa-50 po ang order natin sa 31 as of now, running no, pa-50, 48 yata. Pero meron tayong 27, meron tayong 28, meron tayong 29. So parang mga 10 yata yun, more or less. Kaya most likely kailangan pa natin ng mga 100. Ayan mga farm. Pero may matitira dito sa stock natin. Dali na lang naman yan, ilang araw na lang naman. Meron pang ubos na naman yung dalawang ano no, pagkain ano. Kailangan natin bumili ng feeds pa. So ayun, lakas kumain. So yung mga malakas kumain, ano yun, candidate para next mapalaki-laki natin ng konti. Napakalaki po ng puhunan, manipis ang kita. Then dami kasing ano. So pero meron tayong papakiusapan. Sana yung mga nag-order po ng 40 kilos, lalo na ngayon 25 at 24, kikiusap po sana ako'y maglalambing kasi malalaki po yung baboy na dumating na sa 40 plus. So hindi na po presyo ng 40 ang kuha ko, at the same time tumaas pa, kaya magpapa-add sana po kami kahit 1k, mga 45 to 48 na yung iba kinuha ko na kasi ang hirap mamili ng right size ngayon. Kung anong ibaba sa'yo, talagang tayo na po ang mag-a-adjust. So ganun din sa 31, yung mga order po ng 31, yung mga dyan, pwedeng lumaki, pwedeng lumiit po yung mga baboy ninyo. Abisuhan naman po kayo para at least importante may lechon tayo, di ba? So kung magbabago man, minsan 5 kilos. Normal po 'yun ngayong season kasi talagang ang mahirap po ngayon. Basta importante makakuha ka ng baboy, okay na 'yon kasi talagang agawan po ng baboy. So ngayon nga may i-deliver, sabi ko nga parang marami na ata yung dadalhin ni Danilo. Pakalaking puhunan mga farmer. So ayun, sabi ko sa kanya, pre, parang di ko na ata kaya. Nakalabas lang ng pera, plus yung mga dinaw na andyan din. So ayan, tumatawag na, ayun na. Antayin natin si Danilo, parating na daw. Sinipilit yung nagpipilit ng yung niya, yung mga baboy niya. Yang inaalala ko, baka naman po sumobra ng gusto. At hindi naman natin magamit, at ayoko din pong mag-stock dito dahil alam niyo na, isa sa mga iniingatan ko po dahil samuak yung baboy, halo-halo. Ang hirap, baka mamaya may dalang sakit, 'di ba? After ilang araw wala na, patay na tayo. Ang hirap pa naman mag-recover po ng isang loss ngayon. So ayun nga, yung mga maliliit, actually po yung mga inaalok ko na 7,000, yung pang 8,000, wala pong tubo yun, halos. Kung may sosobra man po ako doon 500, o kaya naman tabla kagaya nung pang 7,000, 6,000 ko na pong nakuha yun, binigay sa akin ni Daniel. Kaya lang ayaw niya kasing ibigay yung mga kailangan ko na hindi kasama yung maliit. Yung problema, yung mga malalaki, sagad na din po yung presyo. Wala na akong makapagkukuhanan ng, 'di ba, sabihin mo na bumawi ka naman sa malaki. Hindi na kasi
sagad na rin po. Kaya sabi ko, mabawi ko lang ito. May mga nag-ano naman po, may mga nagtanong, yung mga dileche ba, yung mga pangkutsinilyo na tagi 8,000, 7,000 dyan sa kung saan man. Eh, yun naman, lechon naman po yun sa akin, hindi kutsinilyo. Na ganun din po yung mga sizes, nasa mga 12 kilos. May 15 tayo, nasa mga 9,000, so mga ganun, 15 kilos. So, ayan, 25 heads ata yung gusto niyang ibagsak sa akin. Sabi ko patay. Meron pa naman akong nakita din na nag-alok sa akin na nasa mga 30 plus kilos pa 40. Ang tawag dito? Sabi ko tol, kung pwede bang pang New Year natin tayo mag-usap after Christmas ka ako, pang New Year ko na. Alamin ko lang kung ilan ang kakailanganin natin. Kukunin ko kasi ang gaganda po ng baboy. Sayang eh. Ayan. Nood muna tayo ng World Championship. Ito yung pangarap ko dati. Van Veen. Wala na pong Pilipino, laglag na. Laglag na yung mga Pilipino. Gagaling naman kasi nito. Tingnan nyo naman, ha? Oh. Grabe naman. Nood muna tayo. Papakita muna natin yung hardworking man. Lang po, tragis talaga. Ah? Ha? Okay lang yan, ganun talaga. O ba't di mo na lang ibigay doon yung ayaw kukunin? Pre. Ayaw, sobrang dami nito. Maganda. Ay, pare. Yan ka na naman. Talaga sulit, pare. Ha? Talagang pang ano, pare, pang first class to. Pangka farmers. Oo, kapag farmers talaga to. Kasi yung iba nito pang New Year na pre. Hindi na aabot sana to. Mag New Year na iba. Sobra-sobra na sa Pasko ito. Diba? Pare, happy uwi. Pare, ayun yung maganda, ayun pare yung video ko yun. Yung pare. Hindi na namin binaba. Ito, ano to? Ano to? Yung pare, kasama yan, yung malalaki to, dalawa. Siya. Pare, Pwede na siguro kung magaganda. Magkasundo sa presyo. Si Danilo naman may puso ito eh. Sabi ko pare, matagal naman tayo magsasama. Hindi naman kailangan natin ng one time big time eh, di ba? Matagal tayo magsasama. Mas importante yung relationship. Mahirap yung one time big time. Kailangan parehas masaya. Ganoon naman sa business, lagi kong sinasabi. Bagay na practice ko po yun. Yan ang turo ng aking puso. Siyempre natutunan natin yan bilang isang Kristiyano, mga farmer. Dapat lahat ng makaka-business mo dapat masaya parehas. Ayan. So, tingnan natin to. Hindi naman ako nito tatagain. Kaya lang mukhang sabi ko ihiwalay na muna yung tagta 13,000. So ibebenta ko lang po yun ng sana maibenta natin kahit 17 kasi malalaki eh. Kasi gagamitan pa natin ang uling. Nag-a-adjust din po ako kasi sigurado. Sana wala naman ano? Sana wala. Yung mortality natin sa dami po ng baboy. Experience ko sa ilang taon na din po ng paglilitsyon. Gigising ka ng umaga, sasabihin sa'yo, kuya may patay. Yun ang iniiwasan natin. Kaya takot din po ako mag-stock ng marami. Ano ba to? Tumatawag ata dito. Ano to? Nako! Guys, nakawala yung baboy sa dulo! Woo! May nakawalang baboy! Yung sa dulo. Di naman mabilis yan. Maganda rin ito nagawa natin. May gagamba ako kay Rowan. Kagabi naghintay ako kay Nasebi. May nakita akong gagamba dito. Malaki na yung dati namin tinignan ni Kongkong. Tapos dun sa bayabas. Kaya lang pag tinuro ko sa kanya, papakuha niya na naman yun. what? Ay. Hindi mo talaga iniwan yun sa Sambales. Malaki na eh. Oh, sayang nga. Tsaka maganda. Alam mo sa totoo lang tol, medyo kulang pa naman ako ng pang New Year. Ang problema ko yung pera. Hirap pa ikot. Mahirap pare kahit kami. Hindi mo alam, may nakakahilo pa rin ng pera. Dati 100,000, dami mo na mabili no? Okay, ngayon pare wala. 10, wala. Wala man sinabi pa rin presyo ngayon. Oh, grabe no?
Pare, magpipresyo yung mga tao. Paano ko? Di 20, 12 mil. Sabi ko, Ganon? oh, 12 mil pare. Masyado naman sige. Kaya nawa. Eh, dali nyo na kamo ng laloma yan. Oo, sabi ko, nakalitsyon na po yan, ma'am. Sabi ko, kahit kami hindi namin malamang ganyan. Sabi ko, sobra pare. Kaya tinatamad na rin ako. Sabi ko sa'yo, ewan ko, tatakbo pa ako pagkatapos ng Pasko ito. Papahinga na ako. Sabi ko, eh kung hindi, niisip ko naman, kung hindi ka naman magtsatsaga, baka walang mangyayari naman. Pare, Ito, saan nyo nakuha ito? Sambales. pare, 2 araw kami. Saan kayo natutulog? Doon sa hindi pare, sa locator. Akala ko sa buhangin ng dagat. Na. Hindi pare. Mapapasma kami pagkapon hindi na kami Hindi pa naman kaya. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pang 45 to 50 kilos natin. Punahan na kayo. Ayan o. Oh. Pwede na. Oh, kahit pa-deliver nyo ng Manila yan, napakamahal na sa Maynila. Napakamahal na sa Maynila nito. Yan na po yung jumbo nila. Baka makabot ng 30 yan sa New Year. Ayan o. 25 na daw eh. Pag New Year yun, tataas pa. Ayan, ang gaganda. Oh, unahan na. Wala na pare. Unahan na tayo. Hindi na, makabawi-bawi man lang. Ay! Madulas! Sabi ko po mga farmer, talagang bumabalik yung baboy. Tingnan nyo. Oh. Pag walang bumubugaw dito, tingnan nyo. Oh, bumabalik. Medyo masikip talaga. Ay, maluwag. Maluwag po. Ay, sinasabi ko kung napapayan, medyo maluwag pa. Balik. Talagang maluwag pa na, bumabalik eh, no? Medyo mga mabibilog po yung baboy. Pero ayun, medyo 50-50 na po ang ang timba, ang pagka native niya. Kaya ayun, tsagain na natin 'yan. Pwede na 'yan kaysa makuha niyo payat. Diba? Kita niyo naman ang lalaman talaga. Ay. Huling hakot sa December. Grabe din po ang hirap nila, mga namimili. Grabe din ang hirap. Ay, ang ganda. Choy oh. Ganda pare. Hindi ako manginayang sa kanya. Sabi ko, nung tinanggihan mo, ay, Hindi kasi nga, marami na. Pero inisip ko naman, sige pang New Year, tsaka kung may maghabol ng malaki, sige, ibigay natin. Saka magandang kanya Kasi sa mga problema. Magandang pamilya. Sobrang hirap kaya. Wala na, pahinga na ako. Huwag mo na ako alukin. Wala na, pare. Alukin mo ako, ano na, 27. Kung meron, maganda. Tingnan natin. Wala pare, pahinga na kami. Ayan, so far okay naman po yung mga baboy. Kaya lang ang problema ko ngayon ito, bibili ako ng siguro mga 3 sakong feeds para lang masustinihan po yung kanilang laki. Kita nyo naman, para hindi po pumayat. Yun ang ipapakain natin at hopefully ay ano ba to, mailaki nila yung timbang. Kasi pagka ganun, minsan nakaka-gain ng 1 kilo sa loob ng 3 to 4 days eh. So ayan, nagpapabalot po tayo ng papaya. Hindi po natin pinagdadamot ang papaya, ha. Baka sabihin, may mag-comment, ayan, pinagdamot na, binalot na. Kahapon po nag-vlog ako, pagka may dilaw na ng konti, na andyan na po yung nanunusok. Ang problema nung pag initlogan yon, mabubulok na po yung papaya. So alam yan ang mga nagpapapaya. So para may protection tayo, iniiwasan po natin. Ayun, pinabalot ko na yung mga papayang. Sayang yung bunga, ang gaganda pa naman. Binubutas po ng fruit and shoot borer. Alam niya, pag nagmaniba lang na, may nagano na, babanatan na nila ng iitlogan po nila yung prutas. Para dun sila, parang ginagawa nila sa talong. So ayun. Ay, ayan. Sa tingin ko, hanggang New Year, less stress na tayo. Kaya lang, ako po yung nakikiusap, yung mga timbang, hindi po natin mape-perfect. Hindi po natin mape-perfect, lalo na po sa mga orders ninyo. Yung mga umorder po ng 40 kilos, dagdag na lang kayo ng 2. Please. Para naman po makakumita naman ng konti. Masulit naman yung puyat at yung stress po ng
sinalungat namin. Si Bebe, wala na pong tulog yan sa hapon. Hanggang alas 10 nagre-ring ang telepono. Ano na din, stress. Minsan nga minamasahe ko kagabi, minasahe ko siya para kumawala naman yung stress mo. Sabi ko, wag kang mag-alala, January ano na yan, wala na yan, para back to normal na tayo. So buti na lang meron akong mabait na asawa, mga farmer. Sabi ko nga, yan ay mga kayamanan, 3 anak, kayamanan. Kaya nung may nagsabi sa akin na ang yaman mo na, sabi ko hindi po, mayaman po ako. O totoo, kasi meron po akong mabait na asawa, meron akong mga kaibigan, merong mga nagmamahal sa akin, mga viewers po na naging kapamilya na po namin. Alam ko marami kayo. So yun po, kayamanan yun para sa akin, hindi lang po sa pera, di ba? At the same time, meron akong maliit na ito, yung hindi ko naman masasabing akin amin parang ito hiniram lang naman, di ba? Pinahiram lang naman ito ng Panginoon sa akin. So nagamit na gamit po itong lugar na ito, diba? Nandito na yung bahay, nandyan ang negosyo. So ayun, thankful. Kaya mayaman ako sa pagmamahal sa mga kaibigan, 'di ba? Sa pamilya especially. Yan, bayad na tayo. Ayan. Yung announce ko lang mga ka-farmer, yung ating yung mga nagde-deliver po na yung kagaya pinabubok, lalamove. Hindi po, wala po kaming nakukuha sa delivery, ha. Baka iniisip po ng iba tinutubuan pa namin sa delivery. No. Hindi po yun. Kung binubuk namin kung ano po yung rate, sa kanila po napupunta yon. Ganon din yung kina Romel at kina Mario. So kung ano man po yung delivery, lalo na kung mga Transportify, nasa app naman po yun. Yun naman po ang sinusunod. Kaya wala po kaming Linilinaw ko lang kasi kanina may kausap si Bebe. Medyo nai-stress na siya parang ang hirap bang kausap. Alam mo yun, yung old school yung style at may pagka mata pobre pa. Sabi ko kasama na yan, Bebe. Wag kang ma-stress diyan. It's part of the business. Iba-ibang klase ng tao ang makakausap mo, 'di ba? May mga akala mo talaga kung nabili ang pagkatao mo. May mga ganun po May mga ganun na parang akala mo bibili lang ng lechon akala niya binili na yung pagkatao mo. May mga ganun. May mga ganun tao, 'di ba? Alam niyo naman po siguro. Kaya sabi ko, pasensya ka na lang. Buntong hininga ka, 'di ba? Ganun lang. So ayan, okay na yung mga baboy. At salamat pala kay Danilo. At si Danilo naman po matagal na rin naman po natin yung kasama sa lechon business. At pag may maganda nga, tinatakbo niya talaga sa akin. Kagaya ng malalaking yun, hindi niya na pinakawalan. Ayun na, nagmamadali na si Romel. Deliver na siya So nagpakain na ako ng isdines. Ayan. Hi. Looking good naman tayo. At inaalala ko na lang po yung mga lechonero natin wag masyadong, alam nyo na, yung mapagod ba na tingnan nyo yung lemon pala. Ayan tinutusok din tingnan mo mga walang hiya alam nila pahinog So talaga palang ang lemon ay ayan mga ka-farmer, lemon na lemon. Kahit nasa Pilipinas nagdidilaw din. So ngayon hintayin natin yung kihat-kihat pag namunga kung mag-orange din. Napakagandang tingnan siguro So ayun po, makulimlim ang panahon. Nakatutok tayo sa lechon. Ayun yung balance bike niya, tingnan nyo, iniwan na lang si Noroka nagpapabili sa akin ng bike na naman.
May nag-order ng 60 kilos. Sakto meron. Mga kumain na rin po dito ng nag-dine in sila ilang beses, 2 beses na daw sabi ni Bebe. Oh. Basta nag-dine in na po ng lechon dito na buo. Ay, ayan. Ayan mga ka-farmer, tayo ay mag-relax-relax muna facing the mountain. Mag-shoutout tayo. Ayan, at medyo okay na, nakamonitor naman tayo. Alam niyo na, sabi ko sa kanila. Kasi ngayon yung kakatayin po nila ng kinakatay po nila na yung para bukas na nga na iluluto nila. Ang diskarte nila, tinuhog na po nila yung mga pang umaga, yung mga maagang isasalang. Nagtuhog na po sila at magpapahinga, and then resume ng madaling araw. Yun naman mga panghapon kakatayin. So 8 naman na sila dyan. At ayun, sa 25 tayo magkakaproblema kasi si Rizal, itong si Kongkong sumiksik din sa lechonan. Wala tayong di dishwasher. Di ko po alam kung marami ang pupunta sa 25 at sa bayan na yan. Pero tingnan po natin kung ano magagawa kasi nasabi na namin na open. Pero kung isang lechon lang siguro, pero may mga naka-reserve na daw sabi ni Bebe. So isang lechon, tapos bahala na kung ilang tao lang. Ayan. Tapos ay raraos naman yan. So pagkatapos nito, ako po ay mag-iikot na titingnan ko kung ilan ang matitirang baboy. Dahil ang baboy pa po na kailangan namin ay nasa sa tingin ko aabot pa po ng almost 100 before New Year, after Christmas. Kasi meron pa po tayong 20 plus before 31. At sa 31 naman, baka pa umabot tayo ng 60 to 70 siguro, baka madagdagan pa. Kasi after December 25, 24, after ng handaan yung iba, saka pa lang po nagdi-decision kung maglilitsyon ulit tayo or what. 'Di ba? So nakahanda naman po kami at meron naman po tayong makukuhanan na baboy dahil si Ka-Farmer Anthony may naka-pledge sa akin na 20 pieces ata o 30, mga ganon. Pero ano po karamihan doon po tayo sa small size lang, 20 to 25 to 30 siguro, mga ganon. 25, mga ganon po ang pinaka-average siguro. So sana pagpasensyahan nyo na po kami kung may mga pagkukulang dahil hindi po ganun kadali. Hindi ganun kadali. Pero kami pinipilit po naming ma-maintain yung consistency nung lechon namin. Pero sabi nga sa kantay, I'm only human, born to make mistake, di ba? So ayun. Mag-shoutout na muna tayo. Ayan, shoutout kina Raleigh and Vilma Pabalate. At salamat po sa feedback ng lechon at chili crab at lumpiang isda. Thank you so much. Kay Romel Heko, ayan. Shoutout din pala kay Ka-Farmer Michael Diono. Giorno ba? Jono, brother? Ayan, nakalimutan ko yung apelyido mo. So sila po yung nagstay dito at natulog sa roof deck at bumiyahe ng Pangasinan at dinala yung lechon ng alas 4, alas 5 ata. So maraming salamat sa iyo, brother, at hope to see you again. Siyempre, thank you so much. Nagbigay siya ng para sa mga boys din. At 5K ata ang binigay niya. So ayun. Tapos pauwi na siya ng December 23. Ayan, papunta ng Australia. So ayun, brother, see you again. Lagpao family from US, Carlson, California. Ayan, maraming pong salamat sa pagdayo sa lechon at maraming salamat sa ayan, meron din po akong may inabot siya sa akin para sa mga bata. Secret na lang namin yun. Ayan, thank you so much po. Meron naman pong mga alkansya yan at may mga savings yung mga bata. So kung ano man ang mga binibigay ninyo, si Bebe inaayos niya yan, nasa savings po yan ng mga bata.
So ayun, thank you so much. At especially syempre kina ka-Farmer Lauro and Anita Lagpao. Ayan, maraming salamat po sa inyo. At thank you daw. Ang sarap ng lechon. Ayan. Ayan, paki-shoutout daw po. Ayan, sina Marlene Hulaton, Ferdinand David, Alvis David, May Santos at Maureen Batak. Thank you so much po sa sa feedback. At ito naman, ayan, kay Ron Delgado, ayan, belated happy 80th birthday daw po kay Seling Devantes from Delgado family. Ayun. So ayan po ang ating munting shout out. At syempre dito naman sa mga tropa nating laging kamaritesan. Ayan, si Ka-Farmer Lorenzo Sigwa, kumusta ka na? Nag-message po siya si Tita Leticia Zulueta, syempre, Ate Alicia Felix and Kuya Eric, syempre. Ayan. Tapos pauwi na rin po sila, no? Ate Joan Reta Ford, ayan, may order na 40 kilos, January 4. Baka ano na lang po ang matira, 10 kilos. Hindi, syempre si Ate Mer Malyari, may order din po yan, 27. Kuya Gilbert Cuevas, syempre. Si Tita Asuncion Olamino, ayan, lagi po nakabang. Thank you, Tita. Sana po magkita po tayo pag uwi ninyo. Makapasyal po kayo dito, syempre. So, ayan. Ingat po palagi dyan, Tita. Ganun din kina Manly. Ayan, condolence kay Manly. Tapos Tita Susan Laconico, syempre. At ang aking brother Maynard Villones. Kumusta ka na, brother? Long time no talk. Sana nasa mabuti kang kalagayan, brother. Alam mo naman. So, kay sino pa ba to? Arnel Bundalian. Oh. Sino pa ba? Kay John, syempre, John Roque, Kenneth Sanchez, Bobby Carlos, kumusta ka? Tito Noel Yabut. Ayan. So, Jonathan De Belen, ayan, brother, maraming salamat. Di ko pa pala nakiklaim yung yung pinadala mong 2,000 para sa mga nangaroling sa iyo. Naibigay ko naman na, brother, naibigay ko na. Hindi ko pa nakiklaim. Ayan yung Zoom. Ngayon ko lang naalala, nakita kita. Na-busy tayo. So, ayan, sana wag kong makalimutan. Kung hindi, bye-bye 2,000. So, ayan, Big Ben Corpus. Ayan, kumusta ka, Big Ben Corpus? Kay Ate Esther Likwanan, syempre, kumusta ka, ate? Tita Boots Mercado at Tito Joey, syempre nanalong Golden State natin ngayon. Ate Joy Garcia, syempre, yan. Brother Stan Ruiz, kumusta na ang iyong nakakakain ka na ba ng maayos? Syempre. See you soon, Ate Maria Dayaw at Auntie Flower. Ayan, nagpa-repaint po ako ng room ninyong patitirahan. Pinaayos ko para hindi naman nakakahiya. At kailangan na rin po kasi yung pintura doon sa guest room na ginagamit ni Naan ngayon ay ang dilim. Violet ba naman ang ilagay ni Bebe? Purple. Eh di sabi ko palitan na lang ng di ba? So, ayun, Tita Erlinda Soriano, ayan. Kay Ate Melda Jing Garcia Fernandez, kumusta po kayo? Patrick Echeverria, syempre. So, ayan po ang ating mga munting shout out. Ayan, nagpahaba lang tayo ng video. Tingnan mo yung bike, iniwan na naman. So, ayan po. At ayan, muli kong ina-announce, meron po tayong malalaking baboy available. At mag-a-adjust din tayo sa mga order ng 40 kilos. Pero may mga naibigay naman. So, ayan po. May mga 50 kilos po tayo dyan na pang 18,000, mga ganon. 50 kilos po. So, sana tulungan niya po akong mailabas at mabawi naman yung aking hindi po kasi kayang ilabas po ng 40 kilos yun kasi lugi tayo. Napakalaki po ng puhunan. So, ayan, tulungan niyo po sana ako. Meron na tayong may nag-order na ng 60 kilos. So, susunod naman meron tayong mga 50. Malalaki na yung dala po ni Danilo, ang gaganda. Nakita nyo naman po So, sana mailabas natin. Mga nasa Maynila dyan, napakamahal po sa naandyan, 'di ba? Sa
Quezon City. Ang mahal po dyan ng lechon, sa totoo lang, yung 50 kilos dyan, ano na po yun, higit na 25 up na siguro, baka nasa 30,000. Last time yung 40 kilos yata nila, yung jumbo nila, nasa 29,000 eh. May nagsabi sa akin. So itong ino-offer ko sa inyo, kahit ipalalamove po ninyo, napakamura na yan. At darating sa inyo, umuusok pa. So yan ang guarantee ko sa inyo. So yan, hanggang dito na lang po muna mga ka-farmer. At syempre, as always, thankful po tayo sa business na to. At stressful season, di ba? Pero sanay na tayo kasi ilang taon na rin po namin tong binubuno. Unti-unti naman nakukuha na po yung sistema. At marami naman pong natutulungan ito, kagaya niyan si Pipoy. Malaki ang kinikita niyan sa lechon kasi ang laki po ng pinaghahati-hatian nila dyan. Hindi naman natin yan na hindi naman po natin pinagdadamot yan. So yung mga hindi po nakaka-appreciate sa ginagawa namin, wala na po kaming magagawa. Sa inyo na ang problema, 'di ba? So basta kami kung ano po ang abot ng aming makakaya na makatulong po sa kapwa, at the same time syempre yung pamilya din namin. Wala naman pong ipokrito na tao na naghahanap buhay para sa iba, 'di ba? Syempre naghahanap buhay ka para sa pamilya mo at makatulong ka sa iba, 'di ba? So, yun naman po talaga ang tunay. Kaya ayun, may naman po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil ever since na ano po kami, huminto ako sa pagbabarko, tuloy-tuloy naman po yung gabay, yung blessings, yung mga ideas po na isip niya sa amin kung ano ang gagawin dito sa aming munting hiram na lupa, 'di ba? So ayun, syempre napakabait ng aking asawa, mga ka-farmer, katuwang talaga, 'di ba? So ayan, hanggang dito na lang po muna, baka maiyak na naman tayo. At maraming salamat, magandang buhay. Ayan na yung bike nila, dalawang loko-loko.